Marahil ito na po yung kinakatakutan ng mga tatanga-tangang Duterte supporters ang mabuksan ang mga bank records, financial transaction, tax records, among other things, dito po kay Sara Duterte, kaugnay po ng impeachment complaint na kanya pong kinakaharap at saka yung paglantad nito pong si Ramil Madriaga in public. Una na po itong nagpahayag sa pamamagitan po ng kanyang sworn affidavit noong November 29, 2025 na siya ang mga nagdala ng di umano'y milyones na pera or confidential funds sa iba't ibang lokasyon at iba't ibang personalidad alinsunod sa utos po nito pong si Sara Duterte, the President wannabe. Alam niyo mga tol, ito pong issue na ito ay talagang napakaseryoso sapagkat ito po ay paghahanap ng pananagutan. Kung walang kasalanan si Sara Duterte, wala pong dapat ikatakot ang kanyang mga tagasunod o sumusuporta sa kanya. Ngunit, kung meron pong mga basihan sa mga alegasyon po na ito, dapat po makita po ito ng publiko at sana dumating po ito sa trial diyan po sa Senado. Sa ngayon, ang prosesong pinagdadaanan ng impeachment complaint laban po kay Sara Duterte ay nasa ikatlong o ikaapat na yugto na po. Natapos na po yung determinasyon sa sufficiency in form, nakakuha po ito ng unanimous votes or wala pong nag-disagree na ideklara po itong unanimous in form, sufficient in form. At yung ikalawa naman po ay yung determinasyon po ng sufficiency in substance na nakakuha po ng 54 against 1 votes kung saan ang nag-iisang boto po na tumanggi po dito ay yung bastos na si Congressman Bong Suntay na hindi po nagpakita doon po sa ikatlong yugto o yung determinasyon po ng sufficiency in grounds. At nangyari po yan kahapon. Ano na po ang susunod na mangyayari? Siyempre, ito na po yung tinatawag na mini trial. Magsisimula po yan sa March 25. Pero bago po tayo dumako dyan po sa mga kaukulang pangyayari ng susunod na yugto dito po sa impeachment case ni Sara Duterte, balik tanaw muna tayo. Ano po ba ang mga nangyari kahapon sa naging hearing ng Committee on Justice diyan po sa House of Representatives? Panoorin at reaksyonan po natin ito pong balita. Dineklarang sufficient in grounds ng House Committee on Justice ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil dyan, sisimulan na ang pagdinig ng komite sa mga reklamo sa susunod na linggo. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. The third impeachment complaint, the fourth impeachment complaint is declared sufficient in grounds. Ngayong idineklara na ng House Committee on Justice na sufficient in grounds ang third at fourth impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, uusad na ang impeachment proceedings sa hearing proper. Uusad na sa hearing proper. Pero isa sa napansin po natin kahapon habang tayo po'y nanonood ng hearing na yan, ay wala pong tumutol doon po sa motion para po ideklarang sufficient of the grounds for impeachment. Ito pong impeachment complaint laban po kay Sara Duterte, ano? Ang napansin kasi natin, hindi po nagpakita yung isang miyembro na talagang suportado niya, ito pong si Sara Duterte, na kahit anong mangyari, kahit sa extent pa ng pambabastos sa ating mga kababaihan, ay gagawin niya, maidepensa lamang ito pong si Sara Duterte. Si Congressman Rodante or Paulo Henry Marcoleta naman, kaya po ito hindi marahil nakatutol diyan po sa naging motion ay dahil hindi po siya miyembro ng committee, no? Natatangi talaga itong si Paulo Marcoleta na hindi miyembro tapos makikita mo yung kanyang pagtatanggol sa kanyang sinusuportahan na si Sara Duterte. At nakakatawa po ang nangyari kahapon, pero hindi na po natin babalikan yon. Bigyan ko na lamang po kayo ng kaunting impormasyon. Siya po ay nasabihan na magbasa ng rules para po hindi po siya nagiging mukhang mangmang. No? Tuloy po tayo sa pakikinig po dito sa balita. May nagtangkang kumontra. Madam Pipo, dapat we should have determined the sufficiency in ground before we voted for sufficiency in form and substance.
we need to provide him a copy of the rules. Again, the proceeding before the Justice Committee, Honorable Marcoleta, is summarized into 5. And you can confirm this from the rules of impeachment adopted by the 20th Congress. 1 is form, 2 is substance, 3 is ground, 4th is hearing proper, and 5th is the determination of probable cause. After that, we go to the plenary. Basahin po natin yung rules para hindi po tayo nalilito. Yun. At sa ganun po ay Hindi ko maiwasan talagang hindi matawa, no, mga tol. Kasi, alam niyo napakasimple lang naman yung sitwasyon kung tutuusin eh. Kung nagbabasa lamang ng rules, ito pong si Paulo Marcoleta, sana hindi niya na kailangan pang i-elaborate na siya po'y since 2004 pa lamang chief of staff na diyan po sa House of Representatives. Kanino kayang kongresista? Marahil sa kanyang tatay. Ano? Pero pagpapakita lamang yon ng pagiging ignorante, mga tol. Kumbaga, totoo talaga yung kasabihan, little knowledge is dangerous. Akala niya siguro, dahil sa kanyang eksperyensa, ay sapat na yung kaalaman niya, pero dahil po hindi siya nagbabasa, diyan niya lamang nalaman na meron palang sufficiency in grounds. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito sa balita. maiwasan po natin yung mga tanong na maliwanag naman po sa ating rules. Sa consolidated verified answer ad cotelam ni Duterte, pinulaan niya ang komite dahil may double standard daw ito sa pagtalakay ng impeachment complaint sa kanya at kay Pangulong Marcos. Wala raw nakalagay sa reklamo na ultimate facts na kailangan sa isang impeachment complaint at nalabag daw ang kanyang karapatan sa due process. Hindi Nililin lang talaga ng depensa, no, yung publiko eh. O marahil, yan po ang kaparahanan nilang legal or estratehiya nila para po pumabor para kay Sara Duterte. Pero alam po ninyo, napakasimple lang naman ng pagtukoy kung ano po ang ibig sabihin ng ultimate fact at saka evidentiary fact. Nililin lang ng kampo ni Sara Duterte ang publiko sa pamamagitan ng pagpapalabas sa publiko na wala daw pong ultimate fact. Hindi po yun totoo. Napakasimple nga lang po ng paliwanag dyan eh. No? Halimbawa, si Juan de la Cruz ay pinagbintangan nagnakaw. That is ultimate fact. Sa case ni Sara Duterte, pinagbantaan niya ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, ni First Lady Lisa Marcos at ni former Speaker Martin Romualdez. That is ultimate fact. Di umano'y ginasta ang 125 million pesos confidential funds for just 11 days. Di umano'y, that is ultimate fact. Ngayon, ano po yung evidentiary facts na mukhang yun yung gustong tukuyin ito pong kampo ni Sara Duterte? Hindi pa talaga mangyayari yon sa determinasyon ng sufficiency in substance, more so sa determinasyon ng sufficiency in grounds. Kasi pag sinabing evidentiary facts, ito po ay pagpapatunay na meron talagang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, sa First Lady at sa former Speaker, na meron talagang nilustay na 125 million funds in just 11 days at mangyayari yon sa trial proper. Hindi po dito sa hearing ng Committee on Justice. Ngayon, sa ika-4 na yugto, magkakaroon ng mini trial or formal hearing. Hindi naman po tutukuyin yan. Ito talaga, may kasalanan si Sara Duterte kung hindi susuriin lamang ang mga ebidensya ng bawat panig. Ano ang ilalatag na ebidensya ng prosecution or ng complainant at ano naman ang controverting evidence na ilalatag ng depensa o kung anumang ebidensya papabor para sa kanila. Ganun lamang po yun. Pero ang determination ng evidentiary facts na gustong palabasin nito pong kampo ni Sara Duterte, mangyayari po yan sa trial proper na po at yun po ay sa Senado, hindi po dito sa Committee on Justice. Ganun pa man, yun po yung naging sagot ng kampo ni Sara Duterte, kaya po napapulis ang proseso. Sa pamamagitan kasi ng odd cotelam nila na reply, parang winave na po nila yung kanilang karapatan na i-deny yung specifically yung mga allegations. Kaya naging general denial po ito, and since yung parties involved, yung complainant, ay hindi na po
nag-file ng kanilang reply, wala na rin po yung tinatawag na rejoinder. Kaya nauwi po ito sa hearing kahapon kung saan na-determina ang sufficiency in grounds for impeachment against Vice President Sara Duterte. Hindi na ito gaanong tinalakay ng komite dahil maliban sa hindi naman daw nito isa-isang sinagot ang mga alegasyon, ang mga inirereklamo niya sa proceedings ay hindi sa komite dapat idulog. It alleges violation of due process and failure to state ultimate facts. And these are matters which should not be addressed to the Justice Committee. This should be addressed to the Supreme Court via a petition. I maintain the position that the committee observed the necessary requirement of due process. Ang unang araw ng hearing proper ay nakatakda sa March 25. Ayon kay Lubistro, bibigyan ng notice si VP Duterte at ang mga complainant para humarap sa komite. This will be a mini trial, should I say, no? Because the full-blown trial will happen in the Senate. What is important is to give ample opportunity to the complainant to present their witness and evidence per ground. Paano kung hindi dumalo ang bise? This is her prerogative. Her presence during the hearing proper and even her presentation of evidence is actually part of her right to due process. So, if the respondent is not interested to present her evidence, I don't think that there will be proper party to do that presentation in behalf of the Vice President. Nakikita rin ng ilang miyembro ng House Committee on Justice ang posibleng pagdulog ulit ng bise sa Korte Suprema. Handa naman ho yung komite na harapin po yung lahat ng aspeto na pwede hong banggitin no, ng pangalawang Pangulo dahil I think as far as we're concerned from the beginning up until today and moving forward, yung po nga binabanggit niya na wala daw pong due process, hindi ho yung totoo. Di ba? Base sa konstitusyon at sa rules on impeachment, may 60 session days ang House Committee on Justice para tapusin ang impeachment proceedings. At base sa kahulugang binigay ng Korte Suprema, ito ay isang calendar day na nagsagawa ng sesyon ng Kongreso. Pero binigyan ng plenaryo ng otorisasyon ang komite na magsagawa ng mga hearing kahit pa mag-recess na ang Kongreso sa March 21. So, matatapos po yung 60 days, I think in 5 months' time. So I am anticipating, no, that after a lengthy presentation of evidence in the third impeachment complaint, baka pagdating ng fourth, magkaroon ng adoption yan. Because it will be very, very tedious kung ipapa-identify mo ulit isa-isa yung the pieces of documents which are being offered in support of the allegations in the third impeachment complaint, no? Biruin ninyo mga tol, katulad ng nadinig natin, matatapos yung 60 days in 5 months time. Kasi session days ang pinag-uusapan po dito eh. Di kung ngayon ay March, nagsimula itong proseso February, March, April, May, June. No? Mga bago matapos ang June, the most, yan na po yung katapusan ng hearing or ng impeachment case dito po sa parte ng House of Representatives. Kaya ine-expect natin na kung ito po yung makakakuha ng 1/3 votes mula po sa mga kongresista, by end of June or as early as July. Pero sana by May pa lamang umakit na po ito sa Senado para kahit paano mas mabilis ang maging proseso. Para na rin po ito sa lahat win-win solution ito kung tutuusin mga tol Kasi kung walang kasalanan si Sara Duterte, tapos na lahat ang issue na ito. 'Di ba? Nagkamali tayo sa pag-criticize sa kanya at ako publicly hingi ako ng paumanhin kung makikita po natin during the presentation of evidence na wala naman palang basihan ito pong mga alegasyon laban kay Sara Duterte. Pero 101% hindi po mangyayari na ako po'y hihingi ng paumanhin dahil alam ko na meron po talagang impeachable offense na ginawa si Sara Duterte. At ito po yung pagbabanta sa buhay ng ating Pangulo, ng ating First Lady at ng former Speaker na si Martin Romualdez. Hindi na po yun maikakaila para sa akin. Kung yung paggasta ng mali di umano
sa confidential funds ay mapapatunayang kinalaunan pabor para sa kanya na hindi naman pala siya lumustay ng pondo ng bayan, then good for her. Pero again, para sa akin, uulitin ko lamang, malabo sigurong humingi ako ng apology dahil kitang-kita naman natin kung paano niya po pinagbantaan ang buhay ng ating Pangulo. Pero kung sakali pa rin, na lalabas, wala naman palang ebidensya. Which is hindi talaga mangyayari dahil kalat na kalat yung video, hingi tayo ng paumanhin at titigilan ko na sa kritisismo si Sara Duterte maliban kung meron na namang mga panibagong issue na lalabas laban po sa kanya. Tuloy po natin ang pakikinig po dito. I don't think it will extend up to 5 months. Hindi pa tinalakay ng komite ang mga mosyon ni Akbayan Party List Representative Chel Jong. Yan, at yan, mangyayari na yan sa susunod na yugto. No? Ano ba yung mga mangyayari sa ika-4 na yugto nito pong impeachment complaint sa House of Representatives Committee on Justice? Ito na po yung pagdetermina kung may mga sapat bang basihan ng ebidensya o may sapat bang ebidensya para po ito ay eventually iakyat sa plenaryo at pagbotohan ng mga kongresista. At kung sakaling makakuha ng 1/3 votes, syempre aakyat po sa Senado. Ano ba yung mga ebidensya na yan? Yan ay sa pamamagitan ng prosesong tinatawag po nila na pagsusupwena sa mga parties involved. Una, syempre, yung presentasyon ng mga evidence, either testimonial or documentary evidence, at mas maipapaliwanag po sa atin ito ng mas malinaw sa pamamagitan po ng interview dito po kay Congressman Terry Ridon ng DZMM Teleradyo. Panoorin at pakinggan, reaksyonan po natin ang interview po na ito, mga tol. So, nabanggit na po kanina sa mga balita na napagpasyahan na ng Justice Committee na sufficient na, no? In yung grounds or yung substance para po doon sa impeachment complaints sa pangatlo at apat na impeachment complaints. At may schedule na, Kong Terry, no, for the hearing simula ng anong araw nga ba? March 25? Yes. Tama ba? March. Tama po. March 25, magsisimula na po yung hearing proper. No? So, Yeah. lahat po ng mga preliminary matters will be discussed at that point. No? So, yung po mga motion, Ay, ang bobo lang talaga ng isang Duterte supporter na nanonood sa atin. No? Sabi niya, sino ka para humingi ng apology kay Sara Duterte? Ang tanga mo naman. Ang liwaliwanag ng sinasabi ko, hindi ako humihingi ng apology mula kay Sara Duterte. Kabubuhan naman yan. Tanga ka talaga. Grabing katangahan to. Ang sinasabi ko, mag-a-apologize ako kay Sara Duterte. Hindi yun panghihingi ng apology, ang tanga. Grabing katangahan to, mga tol. Yun ang problema sa mga Duterte supporters. Either ang hina ng kanilang listening comprehension or reading comprehension. Ang liwanag naman ng sinabi ko, di ba mga tol? Kung walang ebidensya laban kay Sara Duterte, mag-a-apologize ako sa kanya. Hihingi ako ng magbibigay ako ng paumanhin sa kanya, hindi hihingi. Tanga talaga, anak ng teteng. Anyway, na-divert yung attention ko. Nakita ko kasi yung comment ng katangahan . Tuloy po tayo dito. na I think mga pending. So, for example, yung po nga motion to secure po Mr. Madiaga Yeah. will be resolved, I think, by next week. Yung po nga mga motions relating to yung po nga denial, rejection of the entry of appearance of the two lawyers of Vice President, Mr. Poa and Mr. Monsea. Madiaga, will be resolved as well. Maganda yan. Singit lang tayo . Gusto kong basahin yung comment ni Estrelita Onsatan. No, sa Facebook po ito, di nyo nakikita sa YouTube. Welcome sa panauhing tanga. I-welcome po natin yung mga panauhin po nating mga tangang Duterte supporters. Unang-una, kung hindi po kayo tanga, dapat hindi po kayo nanonood kay Top 1 dahil alam nyo naman na bias ako against Duterte. Katangahan na manood po kayo dito sa aking programa. Kung sasabihin ninyo, ipinagtatanggol ko lamang si Sara Duterte, katangahan po iyon. Dahil instead na maipagtanggol nyo si Sara Duterte, tinutulungan nyo pa akong i-criticize siya. Bakit? Dahil habang may nanonood sa akin, katulad nyo mga tangang Duterte supporters, mas dadami yung
yung engagement ko. At habang dumadami ang engagement ko dito, mas magiging productive ako dito. Meaning, kikita ako sa ginagawa ko. No? Natutulungan nyo ba si Sara Duterte the moment na kumikita ako sa ginagawa ko? Pero on the other hand, nagpapasalamat ako ng lubos sa mga matatalino pong sumusuporta sa ating gobyerno at sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Excuse me. Dahil sa patuloy po ninyong panonood dito po sa ating programa at nasusustain ko ngayon ito pong ginagawa natin perhaps hanggang June 30, 2028. Biruin ninyo, more than halfway na po tayo mga tol na magkakasama sa ginagawa po natin dito sa ating programa. Kaya lubos ako talagang nagpapasalamat sa lahat ng mga manonood po natin na patuloy pong sumusuporta sa ating programa. At special thanks din po sa mga members po natin sa YouTube channels po natin, yung mga subscribers din po natin sa Facebook, mga monthly na nagbabayad po iyan ng kanilang due. No? Kasi the moment na, na mag-subscribe sila sa Facebook, I believe 55 pesos yata yung nilagay ko dyan na amount at sa YouTube naman ay 79 pesos. Kaya maraming salamat po sa inyo. Pero syempre, higit ang pasasalamat ko sa lahat ng mga manonood po na patuloy na sumusuporta sa ating programa. Pero again, welcome kayo mga tangang Duterte supporters, sabi po ng isang manonood sa Facebook. O tuloy po tayo sa pakikinig po dito, nakapangasar na naman ako. Kasi imbis na hindi tayo mga asar sa mga tatanga-tangang Duterte supporters, magko-comment kayo ng ganong katangahan, naasar tuloy kayo lalo. And I think yung motions for subpoena Mm. of all documents Yes. and relating to the grounds. No? So kasama po dyan yung mga salin ni Vice President Bank Duterte records. from 07 Well, to 24. Kasama po dyan yung bank records, tax payments, yeah. corporate records po ng mag-asawang Duterte Carpio at na kanila po mga negosyo Yeah. na nakalista po sa kanila po 2024 No. SALN. And yung iba pong mga related documents, Yan. like yung po mga core reports on Nako, naririnig na po natin yung kinakatakutan ng mga tangang Duterte supporters or even nitong si Sara Duterte. Ang maladlad sa harapan po ng publiko, ito pong mga sinasabi ni Congressman Terry Ridon. Bank records, tax records, financial transactions, among other things, ng spouses Sara and Mans Carpio Duterte. No? Baligtad pala. Spouses Mans Carpio, tama, no? Sara and, basta yun na yun, silang mag-asawa. Nalito na ako sa pagpapangalan sa kanilang dalawa. Yun yung kinakatakutan marahil ng mga tangang Duterte supporters. Kasi mahirap na po nilang linlangin ang publiko pag nagkataon na kapag nailadlad po yan sa harapan ng publiko, paano nga bala yumaman ng ganito itong si Sara Duterte? Ito lang naman yung kanyang trabaho bilang politiko. Tapos kung may mga negosyo man siya, hindi naman siguro ganito kalaki ang kinikita noon para bigla na lamang lumobo yung kanilang kayamanan sa ganito kalaking halaga. O, di ba? At least kung magiging malinaw yan sa publiko, kaya naman pala yumaman si Sara Duterte kasi lehitimo naman pala yung kanilang negosyo. At at least magiging malinaw at mapapahiya yung mga nag-aakusa katulad po natin na naniniwala din sa mga akusasyon dito kay Sara Duterte. No, ganun lang yung kasimple mga tangang Duterte supporters. Kaya kung gusto nyo talagang malinis ang pangalan ni Sara Duterte at maging ka-welcome siya bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028, ito lang ang tanging paraan. Huwag daanin sa teknikalidad. No? Kasi pinalalabas ngayon ang kampo ni Sara Duterte na parang may nalabag na naman sa konstitusyon ang House of Representatives Committee on Justice. Kaya nga yung suma total ng kanilang reply ad coetelam ay lumalabas na parang motion to dismiss. At mamaya pupuntuhan natin yung usapin na yan sa pamamagitan ng pagbasa ng artikulo na isinulat po ni Fiscal AJ. On the meantime, tuloy po tayo sa pakikinig po dito. confidential funds, congressional records Yeah. relating to yung pong mga previous hearings po ng Committee on Good Governance. So technically, it's pag-collate lang ito ng mga ebidensya natin, ano?
ano yung pinaka-hearing proper natin? May mga, are we gonna assess pa ba if there's gonna be need for more? Tuloy-tuloy po yung hearing. So, syempre, the documents will have to be testified on by, so for example, the banks will respond. The banks will have to testify on the bank records. Yeah. So, if the ITRs and the VAT payments will be submitted, it will be the BIR that will have to testify on it. No? So, I think mahaba po itong proseso na ito dahil pagpapakita na po ito na aktual na mga ebidensya. No? So, kasi previously, yung pong mga allegations lang po yung pinag-usapan, insufficiency in substance and ito po nga sufficiency in ground. So, ito po ay pagpaparticular na po ng mga umiiral at existing na mga ebidensya sa impeachment complaint laban kay Pangalawang Pangulong Duterte. And when you're talking about presentation of evidence, ito yung evidence sa side ng mga House prosecutors. Pero anong evidence ang in-expect nyo rin na dapat ding ilabas naman sa side ni Vice Presidente Duterte? No, within hearing proper po, meron pong karapatan yung complainants and yung committee na mag-elicit po ng evidence. Ano? Pero yung pong respondents po ay meron din pong pagkakataon at karapatan na makapaglatag din po ng kanilang sariling mga ebidensya at depensa dito po sa kabuuan po ng proceedings ng hearing proper. Hindi pa naman ito to shut down evidence ng kabilang partido, Kong Terry, no? Parang presentation lang talaga ito. This is what we have, this is what the other part. Wala pang rebuttal, Yes, yes. rebuttal of evidence. Well, malaya po nga mag-present yung dalawang panig na kanila pong may ebidensya at meron pong karapatan yung pong mga miyembro po ng komite na mag-undertake ng direct and cross-examination dito po sa mga ilalatag po ng mga ebidensya po ng dalawang partido. And we're only talking about evidence pa lang ba at this point or pati yung mga physical witnesses ihaharap na rin dun sa hearings? Ibig sabihin, yung subpoena, duces tecum and testificandum. So may Ano mo yun? witnesses. So, it is not just the documents that will be subpoenaed, but also witnesses and resource persons will be subpoenaed or invited Naku. to the proceedings. So makikilala na ba natin dito si Mary Grace Piatos, Kong Tek? O linawin lang natin para sa kaalaman din ng lahat. Pag sinabi pong subpoena duces tecum at subpoena testificandum, ito po yung kaukulang aksyon in this particular situation ng Committee on Justice para po ipatawag ang potential witness that is duces testificandum, subpoena ad testificandum pertaining to the testimony of a probable or potential witness. In this case, ang pinakasikat ngayon ay ito pong si Ramil Madriaga. No? Pero napag-alaman din po natin sa ilang mga impormasyon na nakalap natin sa balita na potential din mag-witness if ever na ipatawag, ito pong si dating Senador Antonio Trillanes at ang dating Deputy Ombudsman na si Carandang. At siguro marami pang iba katulad ng mga dating USEC na di umano'y sinuhulan nitong si Sara Duterte at yung mga USEC na nakasama ni Sara Duterte na nagsagawa para po maisakatuparan itong alleged misappropriations of confidential funds. Pagdating naman po doon sa duces tecum, ang simpleng pangunawa na lamang po na dapat natin diyang igamitin ay ito po ay tumutukoy sa mga dokumento, no? At ang mga example po ng document na to, katulad po nung narinig po natin, mga bank records, yan, financial transactions, tax records, no? Lahat ng may kaugnayan po sa dokumento, kapag yan po ay ipinatawag sa pamamagitan po ng subpoena, ito pong mga institusyon na may hawak po sa kanila, wala pong magagawa yan kung hindi po mag-comply. Now, ang maaaring i-argue, katulad po sa maririnig natin dito sa interview, pwede ba yon dahil yung bank records ay meron po yung privacy na karapatan, di ba? Yung bank secrecy law. Ang malinaw po dyan na paliwanag ng napakarami na pong nagpapaliwanag ay ito po ay isang exception, no? Exemption sa bank secrecy law. Ang bank secrecy law ang impeachment case. Kaya hindi pwedeng ikatwiran ngayon na
i-invoke mo yung karapatan mo sa bank secrecy law, no? Dahil maliwanag po yan na isa po yan sa ma-exempt ang pinagmamalaki mong karapatan dahil ikaw po ay isang impeachable officer, no? O, ituloy po natin ang pakikinig po dito. Terry, Kung iharap nila. di ba? Hmm. Ma-uncover na ba natin siya? Ganun ba yun? Well, we will have to make representations kung sino ho yung nagmamanage po ng listahan. Yeah. Ito po mga supposed confidential Mhm. agents po during that time. Oo. Pero for example, si Mr. Madriaga, Mm. who has a sworn affidavit, Mm. will have to be invited in the course of the proceedings po. Kasi syempre, Oo. we would want to be able to test his credibility Mm. and for him to give truth to his sworn affidavit. Naalala ko pa lang, Yeah. partner, kasi binigay Sa mga hindi po nakakaalam o bago pa lamang po sa issue na ito, ang tinutukoy po na potential witness na si Ramil Madriaga ay nagbigay po ng pahayag noong November 29, 2025 sa pamamagitan po ng sworn affidavit niya at ito po ay inecho sa napakaraming platform in general sa public ng kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad. At ilan po sa mga serious accusations ni Ramil Madriaga ay ang pagdadala ng mga milyon-milyones na pera mula po sa confidential funds alinsunod po sa utos ni Sara Duterte di umano. At in particular, siya po ay nagdala sa isang abogado ni Sara Duterte dito sa impeachment case niya na si Attorney Raymond Monsayak. No? Sinabi doon ni Ramil Madriaga sa paragraph 18.2, kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko, ay kanya pong dinala ang isang duffel bag na naglalaman po ng milyones na pera sa isang comedy bar sa may Timog, Quezon City, kung saan nang dumating po siya doon ay sinenyasan po agad siya nitong si Attorney Raymond Monsayak na umakyat sa kanyang opisina at doon na lamang po iiwan ang pera at hindi po sila nag-usap. No, yun po yung particular allegations nito pong si Ramil Madriaga. Pero marami pa po doon sa affidavit niya ang tumutukoy sa iba't ibang akusasyon kontra dito po kay Sara Duterte. na yung schedule no, ng mga hearing. So, March 25, April, ano nga ba? 14, 22, and 29. 29, no? Sa lahat ba ng araw na yon, Kong Terry, papayagan po na ito ay i-live sa publiko or may mga pagkakataon na i-executive session siya? Expectation ho natin, all of the proceedings will be live and public and ipapanood ho natin siya on live stream ng House and yung po mga Oo. media agencies po natin. Ano? Dito takot na takot si Sara no? Saka yung mga supporter niya kaya pilit nilang dinadaan sa teknikalidad. Baka sa mga susunod na araw, mabalitaan na lang natin, nag-file na naman sila ng petition sa Korte Suprema. At tingin ko, baka hilingin pa nilang mag-issue ito ng TRO. Di ba? Kasi yun lamang ang tanging kaparaanan para po matigil ang proseso na pinagdadaanan ngayon sa House of Representatives. Ang mag-issue ng TRO ang Korte Suprema. Pero I believe, hindi yan gagawin ng Korte Suprema dahil yan ay pagsaklaw sa kapangyarihan ng independent branch po ng ating gobyerno which is co-equal niya. No? Pag ginawa yan ng Korte Suprema, ay constitutional crisis po yan. Ganun pa man, yung pinapaliwanag ni Congressman Terry Ridon dito, mapapanood po natin ito ng live. At tututukan po natin ito sa ating programa. Dahil sinasabi po na ang tanging pwede lamang na i-executive session ay ang mga issue na may kaugnayan po sa ating national security. Ito naman ay mga bank records ni Sara Duterte at iba pang mga concerns sa kanyang kinakaharap na impeachment complaint. Hindi po yan national security. Kung meron mang issue sa right to privacy or the bank secrecy law, lahat po yan ay exemption dahil nga po ito ay, lahat po yan ma-exempt dahil nga po ito ay isang impeachment proceedings kung saan malinaw na may exemption under that particular law. No?
I believe ipinaliwanag po ito ni Attorney Wilfredo Garrido sa kanyang isang artikulo. Basahin po natin, balikan natin, isingit po natin ito mga tol. Ano? Balikan po natin yung post ni Attorney Wilfredo Garrido, kaugnay po niyan. Gusto ko lamang i-share sa inyo para na rin mas lumawak po ang kaalaman po natin sa mga bagay-bagay. Ano? Ito kasi yung napakahalaga sa lahat eh. Ang magbasa tayo, manood tayo, makinig tayo, pero dapat nauunawaan po natin yung pinapakinggan natin, yung binabasa po natin, at huwag po natin gagayahin yung isang nag-comment kanina na tatanga-tangang Duterte supporter na kine-question pa ako at kung sino daw ako para daw po mag-apologize sa akin si Vice President Sara Duterte. Ang linaw-linaw po nung sinabi ko na kung walang kasalanan si Sara Duterte, di ba, ako po yung magbibigay ng paumanhin sa kanya. Mag-a-apologize po ako. No? Kasi sa katotohanan, nagkamali ako. Pero 101% baka hindi po yun mangyari. Dahil alam naman po natin na si Sara Duterte ay publicly pinagbantaan ng ating Pangulo at yung ebidensya kalat na kalat po sa lahat ng platform ng social media sa publiko. Ito po, basahin po natin. Noong March 15, may post po itong si Attorney Wilfredo Garrido. Para sa kaalaman po ninyong lahat mga tol, ito po ay dilaw. No? Pero sabi ko nga po sa inyo, pag sa pangangalap po ng impormasyon, wala pong kulay ng politika sa akin. Kahit DDS lawyer, kapag ka matututo ko, binabasa ko rin eh. Ganun lang naman kasimple dapat tayo. Be ready for the opening of Sara's bank accounts. Ayon po dito. Brace yourselves. Ipatagalog natin kay ChatGPT para mas maunawaan po ninyo. No? Ito po ay panulat ni Attorney Wilfredo Garrido, translate in Tagalog. Translated in Tagalog. Translate in Tagalog, pagawa natin kay ChatGPT. At ito na po yung translated version, in Tagalog version ng panulat ni Attorney Wilfredo Garrido. Sabi po dito, maghanda sa posibleng pagbubukas ng mga bank account ni Sara. Maghanda na kayo. Posibleng malapit ng mabuksan ng mga bank account ng mga Duterte, yaong kay Sara o yaong pinagsasaluhan nila ng kanyang ama o ng kanyang asawang si Man Scarpio. Hindi ito sana mangyayari noong nakaraang taon kung agad na itinuloy ang impeachment trial. Lahat ng hadlang ay ihaharang sana ng kanyang mga abogado upang manatiling nakatago ang mga bank account sa ilalim ng bank secrecy law. Kahit may mga exceptions ang batas, malamang na igigiit ng mga pro-Duterte na senador na ipaboto ang usapin tulad ng pagbubukas ng second envelope sa impeachment trial ni Erap, posibleng pareho rin ang naging resulta ng boto. Ito ngayon ang naging pagkakamali nila. Kasi kung sa Senado mukhang hindi talaga mabubuksan mga tol, dadaanin sa botohan yan eh. Kaso lang dito sa Committee on Justice, mangyayari na mabubuksan. Dahil bakit? Majority ng mga congressman ayaw kay Sara Duterte. Naghahanap talaga sila ng pananagutan. Ngunit ngayon, sa mini trial sa Kamara, wala na silang ganong swerte. Wala nang makabuluhang Duterte block na kayang baluktutin ang proseso. Ang Republic Act 1405 o Bank Secrecy Law ay kinikilala ang impeachment bilang isa sa mga exceptions sa pagiging confidential ng mga bank account. Tandaan niyo yung batas, Republic Act 1405 o Bank Secrecy Law. Naalala ko nung nagre-review ako mga tol para hindi ko makalimutan yung mga numero na yan. Meron akong mga mnemonics na ginagamit o kaya mga paglalatag ng mga events. Halimbawa, yung 1405 o tatandaan ko lang, graduate ako officially noong 2005. Kaya ang batas na ito dapat matandaan ko 1405. Mga ganun lang ano. Sa section 2.1 ito, lahat ng deposito sa mga bangko sa Pilipinas, kabilang ang investment sa government funds
government bonds ay itinuturing na lubos na konpidensyal at hindi maaaring silipin o imbestigahan maliban kung may pahintulot ng depositor o sa mga kaso ng impeachment. Wala nang magagawa ang kampo ni Sara dito. Ha? Kasama po ito sa exceptions. No? Hindi pala exemption. Exceptions. Ibig sabihin, hindi rin maaaring gamitin ng Anti-Money Laundering Council ang batas na ito bilang panangga. Maaaring gamitin ng Kamara ang desisyon ni Leonen upang lubusang mabuksan ang lahat. Anumang halagang matatagpuan na lampas sa sahod ni Sara ay maaaring ipalagay na ill-gotten batay sa kamakailang desisyon ng Korte Suprema sa Ligot case na nagsasabing ang yaman ng isang public official na malinaw na hindi tugma sa kanyang opisyal na kita ay pinaghihinalaang nakamkam ng iligal. Hindi rin mukhang gumawa ng komplikadong paraan ang mga Duterte upang itago ang kanilang yaman. Medyo anti-Marcos kasi ito mga tol eh. Kaya pasensya na no? Pero binabasa ko lamang po ito. Hindi tulad ng mga Marcos noon na gumamit ng corporations at Swiss accounts. Gaya rin ng umano'y hindi nila pagtatago ng mga biktima ng war on drugs na matatagpuan sa quarry sa Davao, sa mga ilog at estero at maging sa mga lansangan. Ang kanilang mga deposito ay maaaring nasa BPI o iba pang malalaking bangko. Kailangan lang ay subpoena duces tecum. Naipaliwanag na natin kanina yung subpoena duces tecum ha. Posible ring malaman kung saan nanggaling ang bayad kay Kopman at kung magkano ito. Kahit pa siya ay maakwit ng Senado matapos ang lahat ng ito, maaari pa rin siyang mahatulan sa mata ng publiko si Sara Duterte bilang isang plunderer. Binasa ko lamang po ang panulat. Salamat kay Attorney Wilfredo Garrido. Ituloy po natin ang pakikinig dito po sa interview kay Congressman Terry Ridon. So, pwede mag-participate. Ang exception lang naman po lagi ay pagka nag-executive session on the basis of state secrets and national security matters. No? So, I think kung wala akong ganon, talagang live and open na public hearings po yung mangyayari. Kunwari, bank records ang pag-uusapan o yung mga statement of assets, ganun. Meron bang karapatan yung depensa na sabihin, kumbaga, financial records that require data privacy, dapat hindi nyo i-live to. Pwede ba? Ay, nauna yung reaction natin bago itong interview. Sige, ulitin, tuloy na lang natin mga tol. Bang i-invoke yung gano'n? Again, the exceptions for yung pong executive sessions ay para lang po sa mga State. matters relating to state secrets and national security. Kung Not pinag-usapan ho natin dito, Sabi ni John Salbad, Tol Top 1, share ka naman ng effective techniques using mnemonics. Gusto sana kasing exam ulit ng custom broker examinations eh. Depende kasi yan sa ating hilig mga tol eh. Particular sa'yo, Tol John Salbad. Kapag ka nagre-review kasi tayo, eto maisingit ko lang, may nagtatanong kasi mga tol. Para matandaan natin ang mga bagay-bagay, kailangan lagi natin tong i-relate sa mga sirkumstansya. Yung mga important things na nangyari po sa ating buhay, alalahanin natin yon. Tapos i-relate natin yon sa nire-review natin. At isa sa mga particulars na ginawa ko during that time ay kapag ka may mga numbers na dapat kong i-memorize, like for example, yung kaninang binasa po natin na Republic Act 1405. Katulad ng sinambit ko kanina, graduate ako December 2005. That is the official pagkakatapos ko sa kolehiyo, pero yung commencement exercises is 2006. Kaya yon, by applying the same, hindi ko na makakalimutan yung 1405 or particular yung 05. Yung 14, syempre may favorite number, for example, is 7. Imumultiply mo lang sa 2, ganon, something like that. Tapos gagawa ka rin ng mga acronyms na ikaw mismo ay hindi makakalimot. Halimbawa, sa Book 2 ng Revised Penal Code, nakalagay po doon ang crimes against person. Ang dami nun. Ngayon, para hindi ko makalimutan yung gumawa ko ng acronym doon, Good PM Clarissa Padhim. Ibig sabihin ng Good PM Clarissa Padhim, bawat letra meron pong kaukulang artikulo sa Revised Penal Code na hindi ko na makakalimutan. Giving assistance to suicide,
o something like that, unintentional abortion, o kasi good PM death inflicted under exceptional circumstances. Although matagal na, no, 'di ba? Matagal na ako hindi nagtuturo, wala nang review, pero still dahil po sa mga estratehiya po na 'yon, hanggang ngayon medyo fresh pa rin sa isip ko. O ganun yung diskarte, tol, ano? Sa kahigit sa lahat, ang pinaka-epektibong pagre-review ay teaching. Nung ako po'y nagre-review for board examination, sinasadya ko pa mga classmate ko na magte-take din ng board at ako'y nagtuturo sa kanila. Kasi yan ang pinaka madaling pag-aaral magturo ka. No, gawin mo 'yon, tol. Sino yung nagtanong kanina? Nakalimutan ko na agad yung kanyang pangalan. Is it Jonas? Nasaan yung comment niya yun? Jonas. Ay hindi, not Jan. Si Jan, ano? Gawin mo 'yon. Mag-review ka sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga classmate mo o kapwa mo magte-take ng exam, o kaya naman kung walang ganong opportunity, kuha ka ng tatay na karton. Kumuha ka ng tatay na karton, nagbibiro lang ako kunyari mag-imagine ka ng mga estudyante mo tapos tinuturuan mo sila. At pag ginawa mo 'yon, sabi ko sa iyo, maipapasa mo. Baka hindi lang pasa ang mangyari, baka mag-top ka pa sa exam. O, tuloy po tayo sa pakikinig dito, segue tayo. Ito, financial records, bank records ng mga public officials, particularly high-level impeachable officials. Yeah. Tingin ko po, there's no basis to undertake executive sessions on that. Kasi, and to be very clear, ito po ay mga bahagi ng exceptions po ng bank secrecy law. So, yung mga bank records at ay mga anti-money laundering transactions ay pwede hong buksan pagka impeachment cases po yung pinag-usapan. So, we are within an impeachment case. So, I think we can talk about these bank records openly and in public. So, dahil may subpoena na tayo to ask for those bank records, can there still be reasons for them to deny na hindi ilabas yung mga records na hinihingi ng lower house? Well, to be clear, no, it will not be the Vice President or Mr. Carpio or their companies which will deny or disclose these documents. It will be, the subpoena po will be issued to the banks and to other financial institutions na meron pong records po, yung pong mag-asawang Duterte Carpio at yung kanila pong mga negosyo. So even without Bigay tayo ng example. O BPI, kasi yun yung allegations 'di ba? Bank of the Philippine Islands in particular. O pagdating sa tax records, ang Bureau of Internal Revenue. Pagdating sa mga corporate records, ang Securities and Exchange Commission. No, kung ibang mga negosyo na sole propriety o sole proprietorship, that is DTI. O ganun po yung mga ine-expect po natin dito, mga tol, na documents na makukuha sa mga institusyon na atin pong binanggit. O, tuloy po tayo sa pakikinig dito. the say-so or the approval of the account holders, pag sinapina yung bank, sila ay obligado na i-furnish Ilabas. Oo. yung document sa committee. Tama po yun. Kasama po kasi yun doon sa mga exceptions po ng bank secrecy. At Ito po wala ang impeachment process. Wala itong likely redacted or redacted version, mga ganyan. Parang Epstein files ba ito? Correct. May nakita akong isang tanong. Sabi niya, malalaman po kaya kung sino ang nag-deposit if mabuksan ang bank account ni Lustay? Mukhang malabo po yun mangyari, no? Maliban na lamang kung merong records talaga, like CCTV. Kasi ang pagde-deposit po ng pera, wala naman pong nakalagay. Parang tayo, di ba? Parang tayo, pag nag-deposito po ng pera, hindi naman natin nilalagay kung sino po tayo. No, kaya medyo mahirap pong madetermina ng lahat ng mga yan kung sino yung nag-deposit. Pero ang pinakamahalaga lang naman kasing malaman dito, hindi naman kung sino ang nag-deposit. Ito po ay isang impeachment case. At ang isa po sa batayan na narinig po natin kahapon, kaya po dineklarang sufficient in grounds, ay ang hindi maipaliwanag na yaman, no? Saka yung hindi pagsunod sa requirements ng SALN.
Hindi po kailangan na malaman kung sino ang nag-deposit. Ang kailangan lamang malaman ng committee at ng publiko in general na meron pong hindi maipaliwanag na yaman itong si Sara Duterte. Meron pong hindi siya pagsunod na ginawa sa requirements ng SALN. Yan po doon po sa nagtatanong. Hindi kinakailangan na malaman kung sino po ang nagdeposito para lamang mapatunayan na impeachable offense ang nagawa nitong si Sara Duterte. Tingin ko wala naman po kasi ang pinag-usapan na naman po dito yung po mga outflows, inflows, no? At saka yung po mga related transactions. So hindi lang po ito mga bangko sa totoo lang. Kahit po yung Anti-Money Laundering Council, Yeah. if they have like covered transaction or suspicion transaction reports, Yeah. outflows and inflows, Oo. they will have to be invited to testify on these particular documents as well. Alam mo, partner, yung argumento kasi din na binigay na reply ng mga abogado ni Vice The President. non-reply? Parang ang kine-question nila yung proseso, no? Hindi yung laman ng mga complaints. Oo. So, yung proseso parang settled na yan, di ba? Kung Terry, na wala namang sinusunod nyo na nga yung nilatag na proseso ng Korte Suprema. Ganito kasi yung diskarte ng kampo ni Sara Duterte, mga tol. Sa kanilang ad cotelem reply, malinaw na parang ito po ay motion to dismiss. Ngayon, basahin po natin yung legal analysis ni Fiscal EJ kaugnay po ng reply po nila na yon. Basahin ko po Legal analysis. Sablay ba ang sagot ni BP Sara? After reading BP Sara's verified answer, one thing stands out. It reads more like a motion to dismiss than a genuine defense. Instead of directly addressing the allegations, the strategy leans on technicalities to avoid the merits. Here's why her arguments are unlikely to prosper. Number 1, hearsay at lack of personal knowledge. BP's argument, defective daw ang verification dahil wala umanong personal knowledge ang complainants at nakaasa lang sa news reports. Ang take po ni Fiscal EJ, verification may be based on personal knowledge or authentic records. Ang mga COA reports, House hearing transcripts, and her own viral public videos are authentic records. Hindi kailangang nandoon ang complainant sa loob ng kwarto nang mangyari ang anomalya. An official paper trail is more than enough to move the case forward. Second, alleged absence of ultimate facts. Ito yung pinaka glaring dito, mga tol, na panlilin lang, nakakasilaw na panlilin lang ng kampo ni Sara Duterte na i-confuse ang taong bayan between ultimate facts and evidentiary facts. BP's argument, puro conjectures at hearsay lang daw ang complaint. My take, sabi ni Fiscal EJ, she seems to confuse ultimate facts with evidentiary facts. At the House level, ang kailangan lang ay ultimate facts, clear allegations showing possible wrongdoing. Example of an ultimate fact, BP Sara spent 125 million pesos in confidential funds within just 11 days without sufficient documentation. Hindi kailangang ilatag agad ang lahat ng resibo at detalye ng ebidensya just to determine the sufficiency of the grounds of the impeachment complaint. The key question at this stage is simple. May sapat bang alegasyon para umusad ang kaso? If the answer is yes, then the House will proceed with hearings where BP Sara will be given the opportunity to fully scrutinize and challenge the evidence against her. Dito na papasok ang mas malalim na examination, like yung subpoena of witness na itong si Madriaga at production of documents such as bank records and liquidation reports. Dito mukhang magkakaalaman kung may ebidensya ba talaga laban sa BP. Third, unauthenticated evidence, yung Madriaga affidavit.
sabi po ng kampo ni Sara Duterte. Ang take po ni Fiscal EJ po dito, or rather, ang BP's argument muna, hindi raw dapat tanggapin ang affidavit ni Madriaga dahil ito po ay hindi authenticated. Ang take po ni Fiscal EJ, sapat na ang affidavit at this stage for purposes of determining the sufficiency of the complaint. And since idineklara na ng House na sufficient ang grounds for impeachment, the credibility and authentication of Madriaga's affidavit will soon be weighed during the House hearing where BP Sara can examine the evidence and personally confront Madriaga. Fourth, jurisdiction ng House of Representatives. BP's argument, walang jurisdiction ang House due to alleged procedural lapses. Ang take ni Fiscal EJ, the Constitution is clear. Impeachment is solely lodged in the House of Representatives. Basta ang reklamo ay may valid grounds like betrayal of public trust against an impeachable official, jurisdiction has already attached. No? Ikalima, separating the DepEd Secretary persona. BP's argument, dapat ihiwalay ang acts niya bilang DepEd Secretary sa kanyang pagiging Vice President. Take ni Fiscal EJ, public office is a public trust. Hindi mo pwedeng hati-hatiin ang accountability ng isang high-ranking official. Misconduct in any official capacity reflects on the person's overall fitness to remain in public office. Ika-6, political persecution narrative. BP's argument, pakanalang daw ito ng House leadership for the 2028 elections. Natatawa na ako dito sa binabasa ko mga tol na argumento ng kampo ni Sara Duterte. On take ni Fiscal EJ, this is a classic red herring o paglilihis ng issue. Hinahanapan siya ng pananagutan, tapos sasabihin niya, pamumulitika lang. Anyway, akin po yun Tuloy ko po yung sinasabi nitong si Fiscal EJ. Motive is irrelevant if the evidence of wrongdoing exists. Even assuming political hostility, it does not negate substantiated allegations. Impeachment remains anchored on facts, not feelings. Diba mga tol? No? Kahit sabihin yung pamumulitika yan, hindi niya pa rin nasasagot yung paghahanap ng pananagutan. Kapito, COA disallowance as standard process. BP's argument, normal lang daw ang notice of disallowance at hindi graft. Take po ni Fiscal EJ, a 612.5 million pesos disallowance is not a clerical error or a missing receipt. And notice of disallowance or ND means the spending was irregular, unnecessary, or excessive. As the accountable officer failing to explain this massive loss of public funds is a classic ground for graft and culpable violation of the Constitution. Pag simply stated, pag hindi mo maipaliwanag kung paano mo nagasta ang pera, graft po yun. Graft. Napakasimple, graft. And culpable violation of the Constitution. Pero siyempre, impeachable offense, impeachment pa lang ang pinag-uusapan natin dito. No, maisingit ko lang ito. Pag itong si Sara Duterte, either way, mag-resign, assuming na mag-resign siya para lang maiwasan ng mga ito. O kaya, biglang nagkaroon ng miracle sa Senado na makonvict, tanggal siya sa pwesto. Tapos na ba yung pananagutan ni Sara Duterte? Hindi pa. I believe, criminal liability o yung paghahanap po ng criminal responsibility sa part niya, susunod yun. Kaso na ang aabutin ni Sara dito, mag-resign man siya o makonvict siya. Pero ang mahirap dito pag na-acquit siya, mga tol. Kasi pag na-acquit si Sara Duterte dito, merong question of law. Ito yung ini-issue, ito yung pinapaliwanag ni Ombudsman Boyong Rimulya na dapat malinaw muna. The only way kasi para i-remove ang Vice Presidente is through impeachment. Hindi po criminal conviction. No?